video lecture. We are now talking about the basic introduction about the acids and bases. So, uh, first, we compare these two in terms of taste muna. Pag sinabing acids, they usually sour in taste, maasim. Tapos pag ang mga base ay bitter. Most of the bases are bitter or mapait. Then, in terms of, ano naman, touch. In terms of touch, ang mga acids, usually they are corrosive. Okay? Corrosive. Delikado silang makontak sa inyong skin. Okay? So, it will damage the protein in your skin because they are very corrosive. In terms of bases naman, they are slippery. Slippery or sila ay ano, madulas. Usually, ang pinakang example ng mga strong bases or mga base na ginagamit niyo sa bahay, yung mga soap, ano, they are base. Then, hindi lahat ng base ay pwede niyong hawakan. May mga base din po na corrosive din. Hindi man siya corrosive, pero makati siya sa balat, katulad ng sodium hydroxide. So, be careful of those bases like sodium hydroxide. They are dangerous din sa inyo skin. Next na characteristic, when say acids, they are turning blue litmus paper ha. Yung mga blue litmus paper, um, ayusin ko lang yung ano. Yung mga blue litmus paper ay nagiging red. Ha? Kapag yung litmus paper, yung ginagamit na pang test, ay naging red, that is an indication na yung inyong tinest na substance is an acid. Ha? Dito ay sa litmus paper. Okay? So next, kapag naman gumamit kayo ng kunyari, for example, gumamit kayo ng red litmus paper, tapos walang nangyaring change, red pa din. That is an indication na siya ay acid talaga. Okay? Dito naman sa kabila, on the other hand, kapag naman base yung inyong tinest na substance sa litmus paper, yung red na litmus paper nyo naman, it will turn into blue. Magiging blue naman siya kapag siya ay base. Ano? Tapos, if naman siya ay gumamit kayo ng litmus paper na blue, yung blue remains blue pa din if base talaga yung inyong tinetest. Okay? So, that is what we call the litmus paper. So, iba pa yung litmus paper sa universal pH indicator. So, you will experience that later on the other chemistry. Okay? So, now, next naman, kapag ang mga acid, tinest nyo yung pH niyan. For example, you go ahead, meron kayong pH paper or pH meter. By the way, ang usual na kanilang pH is less than 7. Okay? Less than 7. So, pagka ang pH niya ay mas mababa sa 7, yung tinest nyo ang na substance, ay that is an indication na siya ay isang acid. Okay? Next, kapag naman more than 7, that is a base. Ano? So, yung pH na less than 7 ay acid, yung pH na more than 7 ay base. Okay? Kapag eksaktong 7, sir, ano po yun? That is the neutral substance. Ano? Neutral po pag eksaktong nasa 7. Pero pagka bumaba o tumaas, so nagiging acid siya or nagiging base na yung ating substance. Next, na basic characteristic ng acid. Usually, ang acids, kapag nilagay nyo sa water, they will release H plus ions. Tandaan nyo, ang dinodonate ng acids sa water, if you put that acids on the water is the H plus. Okay? Kapag naman bases, ang kinikreate naman nila sa water is mga hydroxide ions or OH. Okay? So, in terms of in terms of pag pinut nyo sila sa water. So, ang acids, it will create H plus ions in the water. Tapos kapag base, it will create hydroxide ions or OH in the water. Okay? If you put that in the water. Now, next, if nilagay nyo sila ng metal. Okay, for example, an acid solution, you put a metal.
like iron, like copper. Ano po yung magiging mangyayari sa acids? Acids usually create a gas. Usually H2, H2 gas. Okay? If you put a metal, ha? If you put a metal to the acid, metal ha, tandaan nyo, a metal, ang mangyayari sa solution, it will liberate a gas, a hydrogen gas. So that's why pag nilagay nyo metal sa mga acid, uusok po yan. Then, also, kapag dito naman on the other hand sa bases, mostly mga bases, pag nilagyan nyo ng metal, they have no reaction. Mostly, wala silang masyadong reaction na nangyayari. Okay? In terms of metal, pag nilagay nyo sa acid, it will liberate ang H2 gas. Sa hangin. That's very delikado. Kapag naman base, it will show no reaction. Pag base. Usually sa mga metal, wala silang reaction masyadong pinapakita. Then, next is reaction with an acid and base. Itong acid, kapag ni-react nyo sa base, for example, an acid plus a base, ni-react nyo, it will create a product, usually or lagi, it will create a product of salt, by the way, salt, plus water. Ano nyo? Laging ganyan. It base naman, ganun din. Vice versa lang. Base naman, ni-react nyo with acid, it will create also a product of salt. Ganon din, same lang, salt plus water. So, that's the common characteristic. If an acid, yung given nyo acid, nilagyan nyo ng base, it will create a salt and water. Kapag naman yung base, nilagyan nyo ng acid, it will create also a salt and water. So, vice versa lang po siya. Next is mga example na mga acid types. Meron tayong dalawang acid types na may encounter dito sa ating mga klase tungkol sa acid and base. The first one is the strong acid. Okay? So, mga strong acid, they completely dissociate in the solution. They easily dissociate to deliver H plus ions like what you see here sa sa before yan. Completely dissociate to deliver this H plus ions. Madali silang mag-deliver. So yun yung mga strong acid. So ano po yung mga example ng mga strong acid na mabilis magbaba ng pH ng solution or delikado sila? First one is the hydrochloric acid, an example of strong, hydrochloric acid, and also sulfuric acid or H2SO4. So these two are the examples of strong acid. You will also encounter other strong acid later on our discussion with this acid and bases kapag na na natin yung mga common example nito. This is a sort of introduction pa lang. Next, we have also the strong base. Example po ng strong base is sodium hydroxide. Ito naman completely dissociate then to deliver naman hydroxide ions. This one OH in the solution. So, sodium hydroxide at saka potassium hydroxide ang ating example. Okay. Now, in terms naman of weak, ang mga weak naman, they are not completely or they are not 100% dissociated into H plus or hindi sila basta nagdi-dissociate. Kaya sila weak. So, ibig sabihin, ang level kasi ng pH ng na solution, kapag mas madaming H plus, mas bumababa yung pH. Ngayon, kung hindi man mag-dissociate into H plus, hindi basta maapektuhan yung pH. Kaya ang tawag sa kanila, weak acid or weak base. Okay? So, example po ng weak acid ay yung nasa vinegar. The organic acid nating nasa vinegar is the acetic acid or the CH3COOH. Okay? You will encounter this also in our organic chemistry kasi this is the term last natin sa inorganic, this acid and base topics. So organic chemistry naman. Kaya nagpapakita na yung mga organic compound like this, the acetic acid that is uh, can be found in the vinegar.
Next, we have also citric acid. So, I write the, ano na lang, the name kasi very complicated na yung kanyang formula. Ano, yung citric acid. So, they are this citric acid, matatagpuan ito sa mga acid ng, ano, ng lemon, ng mga citrus fruits. Ano, so, they are weak acid. Next, sa weak bases naman, we have also ammonium hydroxide or NH4OH. They are not easily dissociate, kaya sila sinabing weak. Then also we have magnesium hydroxide. Okay? So, so they are the example. Bale, dalawang example lang po nakita natin dito, pero madami po sila. Actually, yung ating strong ay nasa anim sila or pito. Okay? So, for the last ng ating ano, what are the common application for this introductory session of acids and base? Ang mga pag ginagamit ng mga acid? Usually, yung mga acid, first application niyan is for food preservation. Okay? Preservation. Okay? Like for example, yung mga kinilaw. Ano? For example, maglagay kayo ng suka sa something, sa pagkain. So, they are not easily spoiled. Hindi sila mabilis mapanis. Kasi binabago niyo yung pH, hindi grow yung bacteria with those pH na acidic. Okay? Then also, they are usually used as cleaning products like the muriatic acid na ginagamit sa bowl. Ano? So, they are usually uh, acids. Now, in terms of application naman ng base, na example, yung production ng soaps, yung mga sabon po, they are base, base sila. Pag chinek nyo yung pH niyan, they are more than 7 or talagang darker yung kulay nila. Okay, malayo sa red. Next, they are used as antacids. Ang antacids po ginagamit sa hyperacidity sa mga sinisikmura, yung nagiging acidic ang stomach. Yung mga what they call Kremel S, yan, yung mga yan, antacids, they are base. Okay? Then base also used for cleaning agents din, like what these acids. Sa acids nga lang, muriatic acid, yung example natin na pang clean. Pag dito naman sa base, yung mga cleaning agents, like yung mga ginagamit nyo sa mga surface na panlinis, yung mga dishwashing, they are base. Ano? So, that's all po for this basic introduction of acid and base. I hope it will be helpful as introductory part of your lessons in acid and base. God bless you all.